Mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Isa na naman pong panibagong pribilehiyo upang makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. So, ngayong araw po na ito ay meron po tayong magandang pag-aaralan. Tungkol po ito sa mga sulat po ni Pablo sa mga taga-Filipos. Marami sa atin na ngayon ay maaaring nakakaranas ng problema, nakakaranas ng pagsubok, pero meron din po tayo na dapat natin laging alalahanin at i-celebrate sa likod ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating surrounding, sa ating family, sa ating kalagayan, sa ating kalusugan, at sa iba't ibang uri pa ng problema. Ngayon po ay pag-aaralan po natin itong mensahe ng Panginoon sa atin sa Philippians chapter 4. So kung meron po kayong Bible, buksan po natin ito sa may chapter 4 sa Philippians. So maikli lang po yung verse na ibibigay sa inyo. Ito po ay makikita sa may verse 4 at saka 7. Bilang introduction sa mga hindi po masyadong nakakaalam, ito pong sulat po ni Pablo sa mga taga-Filipos ay napakahalaga doon sa kanyang mga writings. Dahil dito ina-express niya ng husto yung kanyang pasasalamat bilang tagapagturo sa kanila. Pasasalamat doon sa mga naging Kristiyano o mga mananampalataya ng panahon na yun. So dito makikita po natin yung kanilang ginawa o kanyang mga sinulat doon sa sa mga taga Filipos. So basahin po natin sa Filipos chapter 4, mag-umpisa po sa verse 4 hanggang 7. So basahin ko na po yung verse 4. Sabi diyan, magalak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magalak kayo. Sa verse 5, malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Sa verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo ng may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So sa verse 7 po, ito nakalagay, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Napakaganda po nung sulat nito ni Pablo. Dahil dito in-express niya yung pagpapasalamat niya dun sa mga taga-Filipos. Sa mga writings po ni Pablo, dito po in-express niya ng husto yung kanyang pagpapasalamat at yung kanyang kagalakan. Bakit po? Dahil po itong Filipos ay isa sa mga pinakamahirap na lugar, literal na mahirap, dahil madaming mahirap na tao doon sa lahat ng mga pinuntahan niya. So ito yung isa sa mga lugar kung saan ang mga tao ay merong struggle pagdating sa pananalapi, pagdating sa antas ng pamumuhay. Kaya po dito mapapansin natin, pag binasa natin yung Filipos, puro siya pasasalamat. So bakit ba siya nagpapasalamat? Dahil itong mga taga Filipos ay nagiging mabuti dito sa kay Paul, dahil sa kanilang giving, dahil sa kanilang support, dahil sa kanilang prayer. So ito po yung pag-aaralan natin. So bakit po naging mahalaga itong mga karakter na pag-aaral natin tungkol doon sa mga tao na taga Filipos. So ano ba ang ating focus sa ating pag-uusapan? Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. So yan po ay tungkol sa kagalakan natin sa Panginoon. So madaming bagay yung ating makikita doon sa mga verses na binasa natin. Pero higit sa lahat, kung titignan natin yung pinaka mensahe nung Filipos na chapter 4, ito po yung last na chapter. Pinakamaikli lang din, isa siya sa mga pinakamaikli na chapters ng books sa Biblia.
dahil 4 lang yung kanyang chapter. So dito makikita natin, puro halos magkakamukha yung in-express niya sa chapter 1, mula chapter 1 hanggang chapter 4. Kaya ang tawag po dito, isa to sa mga prison epistle. Kumbaga naisulat po ito nung si Paul ay nasa nakakulong. Pero hindi ito dahilan para siya ay maging thankful o grateful doon sa mga believers. So makikita natin 'yan dito. So una, pag-usapan muna natin bakit mahalaga itong bagay na to. So yung kagalakan po para sa atin ay napakahalagang bagay, lalo na kung tayo ay isang Kristiyano, dahil ito ay isang bunga ng Espiritu sa atin. Kung maalala po ninyo, nung sambang gabi natin, na-discuss ko na din yung portion nito, yung tungkol sa joy. This time, pag-uusapan po natin yung tungkol sa joy specifically ng mga Christians, okay? So hindi yung general term nung yung happiness, pwede sabihin natin, o cheerfulness ng buhay. So ito ay tungkol sa may joy, yung malalim na kaligayahan o kagalakan. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Pikit po natin ang ating mga mata at humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. At sa lahat, Panginoon, ng oras at pagkakataon na hinahayaan mo kami na mag-aaral ng iyong salita. Samahan niyo po kami sa aming pag-uusapan at palagi mong ipaunawa sa amin kung ano ang iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, very short lang po. Napakagandang story itong mababasa natin. At makakuha tayo ng moral na ma-apply natin sa ating buhay. Okay? So number 1, tignan muna natin ano ba yung bakit ba tayo nagiging nagkakaroon ng kagalakan. So unang-una, ang kinakausap dito ay mga Christians. So kaya ang number 1 o pangunahin natin na dahilan kung bakit tayong mga Kristiyano ay mayroong galak sa ating puso ay una, meron tayong kagalakan sa kaligtasan. Makikita natin yan sa may verse 4 and 5. So sabi doon, ulitin lang po natin sa may verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. So pansinin po natin yung sinabi doon ay parang siya pautos. So sabi niya, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Inulit pa. So pagka sa Bible, 'di ba, pag inuulit yung word, talaga in-express ng husto. Ibig sabihin, pakinggan nyo itong mabuti. Gawin nyo ito. Kaya, ayun, yung sinulat ni Paul. So, tignan naman natin yung, kumbaga, para maintindihan natin yan, yung kagalakan, tignan naman natin yung contrast ng kagalakan. Sa may Luke chapter 10, makikita natin sa may verse 19 to 20, sabi dyan, nung nagtuturo si Jesus, tapos nagbigay siya ng authority doon sa kanyang mga disciples, yung pagaling, ganun, magpalayas ng masamang espiritu. So bumalik sa kanya yung mga disciples, tapos nagre-report kasi sila sa kanya. So may sinabi si Jesus dito sa Luke chapter 10 sa verse 19, ganito sabi niya, tignan ninyo, binigyan ko kayo ng otoridad na tapakan ng mga ahas at mga alakdan sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. So ito po yung yung powers ng nagsisimbolize ito sa sa mga opposer ng Diyos, mga demons. Yan. So kaya nakalagay diyan ahas at mga alakdan. Tignan naman natin sa may verse 20, nung binanggit ni Jesus, sabi niya, gayon man, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga spirito ay nagpapasakop sa inyo, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Nakita po natin yung kanilang kagalakan, hindi doon para lang basta na entertain sila o dahil meron silang kapangyarihan o dahil nakakagawa sila ng himala. So, ang sabi ni Jesus, hindi yan yung totoo. Huwag kayo dyan magalak. Magalak kayo dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa langit. So, ito yung mga tao na ibig sabihin, kung yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng
ng buhay, ito po ay yung mga tao na mayroong kaligtasan. Okay, so yun po yung isang bagay na dapat talaga ikagalak ng mga Kristiyano katulad natin. Dahil hindi po ito na pagkakaloob sa lahat ng tao. O kumbaga, lahat ng ninais ng Diyos na iligtas, merong mga talaga nagre-respond. Okay, so kung ikaw ay isang tao na nag-respond doon sa pagkatawag sa iyo ng Diyos, ikaw ay merong dahilan na maging maligaya sa iyong buhay. So itong unang bagay na to na dapat nating maunawaan ay napakahalaga, dahil kung tatanungin tayo, ano ba yung dahilan bakit tayo nabubuhay o kung bakit tayo naghahanap ng kaligayahan sa ating buhay, dapat makita sa atin na dahil ito sa Diyos, dahil tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan, meron tayong assurance na tayo ay sa ating buhay, pagkamatay natin ay makakasama natin ang Panginoon. So ito po yung napakahalagang bagay na dapat nating i-celebrate, di ba? Yung ating kaligtasan, di ba? Katulad ngayon, ang tawag natin sa panahon natin ngayon ay yung araw natin ngayon ay Easter Sunday. Hindi po yan basta Easter Sunday, kumbaga. Ito po ay tinatawag din nating, mas mahalaga siguro, tawagin natin Resurrection Sunday. Yan, mas maganda. Yung Easter kasi parang pagan na word, o sa pagan religion kinuha. Pero ang anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, inaalala natin o sinaselebrate natin ang pagkabuhay muli ng Diyos. So in remembrance dun sa kanyang pagkabuhay, naalala din natin na tayo ay niligtas ng Diyos. Isa tong malaking celebration sa mga Christians. Pero kung hindi ka Kristiyano, hindi mo ito ma-enjoy o hindi mo makita yung kaligayahan ng gantong klase ng panahon o araw, dahil wala sa'yo ang Panginoon. So ayan po, kaya makikita natin sa mga early Christians at ang mga Kristiyano hanggang ngayon ay sinaselebrate po yung panahon na yan. Okay, so ulitin natin sa may Philippians. Sabi ko nga kanina, ito po yung yung isa sa mga sulat ni Paul kung saan siya ay na-express ng pagkagalak. So tignan po natin sa may Philippians chapter 1 naman. Sabi dito sa verse 18 to 20, gayon man sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay tatanyag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako, oo, at ako'y magagalak. Sa verse 19, sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong pananaing at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. Yung pananaing, parang pananalangin po yun. Ibig sabihin, dahil sa inyong mga prayers, okay? At saka sa pagkilos ng banal na Espiritu, dito makikita natin na si Paul talaga ay very grateful siya doon sa kanya, sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Alam naman natin na yung kanyang past history ay bilang isang kumbaga terorista sa patungkol sa gospel. Inaano niya to sinisiraan niya ito, tsaka ayaw niyan magkaroon ng bagong Panginoon o bagong Diyos sa mga Hudyo, kaya masugid talaga siya na ipapatay yung mga early Christians, yung mga Kristiyano. Pero dahil dun sa biyaya ng Diyos na nasumpungan niya, imbis na naging persecutor, naging persuader, hindi na, lang yun, inventong salita, pero parang kumbaga siya, imbis na hinahunting niya yung mga Kristiyano para ipapatay, hinahunting niya ngayon yung mga tao na hindi naniniwala kay Kristo para sila ay makarinig ng mabuting balita ng Panginoon. So naging kabaliktaran, di ba? At hindi siya nung una, siguro nung unang buhay niya, hindi pa siya nakakilala kay Kristo, lagi siyang galit, lagi siyang mainit ang kanyang nag-aalab ang kanyang puso sa paghanap dun sa mga Christians, dahil siya, relihiyoso. Pero nung siya ay naging Kristiyano, nagkaroon na siya nung biyaya ng Diyos, biyaya ng banal na Espiritu. So nandun
yung kanyang kagalakan sa kalooban ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa mga bagong mga mananampalataya. Doon napunta yung kanyang kaligayahan, hindi sa pagpapatay ng mga Christian. So tignan pa natin sa Filipos, sa verse 20 naman, doon pa din sa chapter 1, sabi dyan, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Tignan po natin yung iba sa atin, hindi pa nga tayo nahihirapan para kay Kristo Hindi pa tayo nahihirapan, hindi pa tayo, kumbaga, nagkakadugo. Diba? Hindi pa tayo nadudugoan, hindi pa tayo, nagkakasugat para kay Kristo. Parang kung minsan bumibitaw sa pananampalataya o nanghihina ka agad tayo sa pananampalataya. Dito makikita natin, yung conviction ni Paul ay nandun na lang lagi dahil alam niya yung naiintindihan niya yung kanyang kaligtasan. So doon siya humuhugot nung kanyang kalakasan, doon siya humuhugot ng kanyang pag-asa, kaya yun yung dahilan kung bakit siya merong mas malalim na kaligayahan sa kanyang buhay. So hindi ibig sabihin maligaya yung temporary lang yung nararanasan ng tao. So kahit na tayo ay nagsasuffer, merong trials, merong tribulation na tinatawag, merong pagpapahirap dito sa lupa. Ito ay temporary lang. Pero anong bagay yung dapat nating mas ipagpasalamat sa Diyos? Siyempre yung mga bagay na hihigit doon sa buhay natin habang tayo ay nandito sa lupa. Yan yung alam ni Paul, kaya siya ay mayroong malalim na kagalakan. So tingnan naman natin sa may chapter 2, makikita din natin dito yung sinasabi niya sa may verse 17 at 18, oo, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyong lahat. So laging sinasabi niya, rejoice, rejoice, be glad. So yung gladness at saka yung joy laging nasa kanya. Sabi niya pa dito, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod, kahit i-offer siya para lang mabuild o ma-edify yung faith nung church, yun yung nagiging kaligayahan niya. At yung mga Christian din naman, yung mga unang naging mananampalataya, ay sabi niya, ako'y nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyong lahat. So sila din naman nakatagpo ng kaligayahan dahil doon sa kaligtasan ng ating Panginoon. So verse 18, at sa ganyan ding paraan kayo'y nakikipagkatuwa naman at nakikigalak sa akin. Yun yung binanggit niya. So lahat sila ay merong kagalakan. Tandaan po natin kapag tayo ay Kristiyano, automatic po yan. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano nang wala kang joy. So at hindi ka nagre-rejoice. Nakakita na ba kayo ng ganun? Na-share niya, halimbawa, na-share niya ng Word of God. Tapos natutunan niya yung gospel, yung maganda o mabuting balita ng Diyos. Tapos ang response niya galit siya. Kumbaga kabaliktaran. Kumbaga pag nakita natin yung ganun, parang questionable, di ba? So isipan natin mabuti, yung bunga nung banal na spirito, ganun na lang yung yung binibigay sa atin. So isa doon yung yung kagalakan sa ating puso. Tayo ay nagiging magalak nagkakaroon ng kagalakan dahil sa kaligtasan ng ating Panginoon. Hindi lang yun, nagkakaroon din tayo ng kagalakan dahil merong naliligtas na iba. So kumbaga nadadagdagan yung pamilya ng Diyos, lumalaki. Nakikita natin na nagkakaroon ng mga bagong mananampalataya, merong mga nagiging masugid na tagasunod ni Kristo. Ito ay isang kagalakan sa atin. So parang mga angels, di ba? Sinabi pagka yung mga anghel, di ba, nagagalak sa langit kapag may isang tao na tumalikod sa kanyang kasalanan, di ba? So ganun din tayong mga Kristiyano, nagagalak tayo kapag nakakita tayo ng mga tao na sumusunod kay Kristo at tinatanggap ang ating Panginoong Jesus at naintindihan na mabuti
yung biyaya na pinagkaloob niya sa krus. So tingnan po natin, sa may lalakad po tayo na isang chapter. Sa may chapter 3 naman, sabi sa inyo, puro pagpapasalamat. Basahin po natin Filipos chapter 3 verse 8. Ang sabi po dyan, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Tingnan po natin yung sinabi ni Paul dito. Kumbaga, matindi, di ba? Kanina sinabi natin na kung ako ay mamatay, okay lang sa akin. Parang ganun yung gusto niya sabihin, okay lang sa akin. Kaligayahan ko pa din yun dahil ang buhay ko ay na kay Kristo na. So, dito naman, tignan po natin, sabi niya dito, alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay. So, walang yung at inari kong basura lamang, walang bagay na binigyan niya ng malaking pagpapahalaga maliban doon sa pagkakilala niya lang kay Kristo. Christians, tandaan po natin ito. Kung tayo ay mga Kristiyano at tinawag tayo para mas mapalapit tayo sa Diyos at mas makilala natin si Kristo, tandaan po natin itong mabuti. Isipin po natin, ano ba talaga yung lagi kong ginagawa? Ano ba yung laging lumalabas sa bibig ko? Ano ba yung mga bagay na iniisip ko o pinaplano ko? Kasama ba dito si Kristo? Kasama ba dito si Jesus? Kasi kung hindi, tignan muna natin mabuti kung ano yung ating kalagayan, kung nagiging maligaya ba tayo o meron ba tayong talagang contentment o satisfaction sa ating buhay. Sa ating buhay na temporary at sa ating buhay din naman na spiritual. So isipin natin yan mabuti, na tandaan natin na lahat ng mga bagay dito sa mundo ay lilipas. Kung tayo ay naghahabol sa pera, lilipas din po yan. Kung tayo ay may hinahabol tayong isang relationship, lilipas din po yan. Yung business po, lilipas din po yan. Yung pera, lilipas po yan. Yung lakas natin, lilipas po yan. Lahat po ng bagay na yan ay lilipas po. Lahat. Pero, tandaan natin mabuti, ano ba o gaano ba natin kakilala si Kristo? Dapat isipin natin itong mabuti. At ito ay seryosong bagay. Hindi ito ginagawa lamang ng mga tao na nagtuturo ng Biblia. Ito ay nire-require sa bawat Kristiyano. At kung ikaw ay Kristiyano, ire-require mo yung sarili mo para magawa mo ito. Tama po. Kaya dito makikita natin yan. Ganun yung yung karakter. Ganun na lang yung karakter, yung pagiging masugid ni Paul para lang matutunan o mas malaman niya, mas maintindihan yung ginawa ni Kristo para dun sa mga tao. Hindi lang sa mga Hudyo, pati dun sa mga Gentiles kasi iba-iba yung iba-iba yung kumbaga influence at saka knowledge ni Paul. Talagang bagay na bagay siya dito sa sa subject o sa topic na ito. Makikita po natin yan sa may Philippians chapter 3 din, verse 21. Tignan po natin, usad lang tayo ng konti. Sa baba kung meron po kayong Bible. So mula verse 8 papuntang verse 21, basahin po natin. Sabi sa verse 21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa pangyarihan na kumikilos sa kanya, upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Ayan, so makikita natin dito, ang pag-asa niya, siya ay mamamatay din naman. So kung mabubuhay siya, gagamitin niya yung para sa Diyos. Kung mamatay siya, ganun din. Kahit mabuhay siya o mamatay, para sa Diyos pa din. Kasi kung mamamatay siya, bibigyan din siya ng Diyos ng panibagong katawan. Ito yung tinatawag natin na glorified body. So kung tayo ay merong assurance o merong karunungan tungkol dun sa ating kaligtasan, tayo ay umaasa na kung tayo ay mamatay, magkakaroon tayo ng panibagong buhay after nung kamatayan dito sa lupa at makakapiling natin ng Diyos. Ito yung nakakalungkot sa karamihan. Hindi natin inaalala o kinakalimutan natin si Kristo sa maraming pagkakataon o madaming oras sa buhay natin. Pero ninanais natin
na mapunta sa langit. Nakakatakot po yun, di ba? Kung isipin mabuti na ang mga Kristiyano ay naging abala sa napakaraming bagay maliban doon sa totoong bagay na dapat natin iniisip. Nakakatakot yun kung sakaling bawian tayo ng buhay. Ito po ay isang bagay na dapat natin palagi i-refresh sa ating isip pag mumuni-munihan, dahil hindi po tayo tatagal dito sa mundo. Tayo ay, sabi nga, we are all strangers here. At mas mainam isipin natin kung ano ba yung bagay o kung ano ba yung buhay natin sa susunod after nito. So, yan po yung tandaan natin. Lagi natin isaalang-alang o lagi natin isipin na kilalanin natin mabuti si Kristo. Sa Philippians, balik po tayo, Philippians chapter 1 naman. Tignan natin sa may verse 25. At sa paniniwalang ito ang sabi niya, aking nalalaman na ako'y mananatili at magpapatuloy na kasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya. Napakahalaga po ng pananampalataya. Ikagagalak sa pananampalataya, ibig sabihin joy in faith. So, mahirap magkaroon ng totoong joy at mahirap mag-rejoice kung wala kang pananampalataya. Napakahirap po niyan. Kahit sa mga Christian, kapag tinignan natin sa congregation, di ba? Maisip natin o makikita natin, merong mga kumbaga nag-worship, di ba? Merong mga kumakanta na talagang talaga kanta, todo sila mag-express nung adoration nila sa Lord. Minsan umiiyak pa, di ba? So, hindi ito maunawaan ng mga tao na walang kaligtasan at walang pananampalataya sa Diyos. Maaari isipin nila na anong ginagawa nito o isa ba itong uri ng kabaliwan. Pero alam niyo po, ito po ay hindi uri ng kabaliwan, kundi isa itong uri ng adoration. So, ito yung expression natin tungkol doon sa ating pagpapasalamat o pag-admire natin sa Diyos dahil napakabuti ng ating Panginoon, dahil nagbigay sa atin ng kaligtasan. Inaalala lang natin palagi na tayo ay merong Diyos na mas malaki kesa dun sa ating problema. Kadalasan yun yung mga nagwo-worship na umiyak may problema, may iniisip na pwedeng masamang nangyari sa kanila o kaya guilty, may guilt feelings, merong nakakagalit na merong naging problema sa finances. Ngayon, kapag bumugso yung kanyang nararamdaman at pinagkaloob niya sa Diyos at nakikita niya yung sarili niya na yung Diyos kumikilos at yung Diyos ay totoo at yung Diyos ay merong nakahanda palagi ng biyaya, doon lumalabas yung ating emotion. So, hindi ito naiintindihan ng mga tao na walang pananampalataya, dahil yung isang tao na meron ng pananampalataya ang talaga nakapag-express ng husto at nagwo-worship ng husto sa katotohanan at maging sa kanyang spirito. So, malalaman natin na kumbaga legit yung isang Kristiyano kung siya ay totoong ligtas. Yan. At siya ay nagpapakita ng kagalakan sa kanyang buhay in spite na meron siyang paghihirap sa kanyang buhay. Okay, so yun yung number 1. Sa number 2, titignan natin mabuti, kagalakan sa panalangin. Yung una, tayo ay nagagalak dahil sa ating kaligtasan. Ngayon naman, nagagalak din tayo dahil sa panalangin. So, sa Philippians chapter 4, verse 4 to 7, itong sinabi, makikita natin na magkakasama palagi itong yung kagalakan, yung pagiging thankful o thanksgiving o joyful, tapos yung prayer. Sa verse 6, babalikan natin, makita natin yung text natin. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ayan. So, sabi doon, huwag daw tayo isipin natin ang pinag-usapan dito, yung mga tao sa Filipos. Ngayon, yung mga tao doon, mga mahihirap. At konti lang yung kanilang kakayanan na magbigay. Pero lagi pa sila yung pinaka-generous. Kaya itong writings na to, puro about sa joy, tsaka about rejoicing.
Kaya nakakatuwa itong mga taga Pilipos kasi kabaliktaran yung kanilang response doon sa kanilang nangyayari sa totoong buhay. Kaya ang sabi diyan, 'di ba, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo ng may pagpapasalamat, in spite na sila ay mahirap at salat sila sa buhay, pero itong mga Christians na to ay mainit doon sa kanilang pagbibigay at paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Paul dito, sige, manalangin kayo at huwag kayong mag-alala dahil ang Diyos, ang Panginoon ay nakakaalam ng inyong mga pangailangan at manalangin kayo sa Kanya. Kaya napakabuti ng Diyos dahil palaging siyang sumasagot. Palagi tayong humihingi at palagi tayong hindi nagiging faithful sa Diyos, pero yung Panginoon palagi siyang faithful sa atin. Lalo na sa ating mga prayer. Yung prayer, kung isipin mo mabuti, ako, ang word na naisip ko lagi sa prayer pag patungkol sa prayer, yung prayer yung pinaka-exciting sa buhay ng mga Christians. Ibig sabihin nun, meron tayong panalangin, no? At meron tayong pananampalataya, katulad ng sa point number 1. Kung meron tayong pananampalataya at meron tayong panalangin, alam natin yung kalooban ng Diyos at yung desire mo ay nagmamatch, ipapanalangin mo sa Kanya ngayon. Ipapanalangin sa Kanya, pero hindi mo pa siya nakukuha. Pero dahil sa iyong pananampalataya, ay alam mo na ipapagkaloob sa iyo ng Diyos, ay ibibigay niya sa iyo sa tamang panahon, sa panahon niya, doon ka nagkakaroon ng nung puso na na mapagpasalamat. Doon ka nagkakaroon ng puso na merong galak, yun nga, merong excitement. So, yung prayer napakahalaga sa mga Christians dahil yung Diyos natin sumasagot at yung Diyos natin ay laging nandun para tayo ay samahan at magkaloob sa atin. Yan. So, sa may 1 Thessalonians, alam natin to, sa 1 Thessalonians 5, sasama natin 16, 17, and 18. Sabi doon, maiksi lang to. Ito yung kadalasan minememorize ng iba. 1 Thessalonians 5:16, magalak kayo lagi. 17 naman, manalangin kayong walang patid. So, pray without ceasing. Sa may verse 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Kaya tignan nyo mabuti, sa lahat ng bagay magpasalamat daw. So, dapat ganun din tayo. Sa lahat ng bagay magpasalamat tayo sa Panginoon. Ngayon, hindi mo ipagpapasalamat yung pangit na nangyari sa'yo o meron kang bad experience. Ang ipagpasalamat mo sa Diyos, na yung Diyos, yung karakter ng Diyos ay kumbaga all-knowing, sovereign, at saka all-powerful. So, kung meron man nangyari sa'yo na hindi mabuti o meron man experience sa iyong buhay na hindi maganda, pero alam mo na yung Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Alam niya yung ginagawa niya at alam niya na meron kang plano siya sa'yo. Dito mo maiisip na gaano kaliit lang yung tao kung ikukumpara dun sa makapangyarihang Diyos. So, sige nga, kung isipin natin mabuti, tapos magiging tayo sa Panginoon, magiging self-righteous tayo sa Kanya at wala tayong thanksgiving pagdating sa ating panalangin at hindi tayo nagbibigay ng oras o atensyon sa ating Panginoon. Napakahirap nitong gawin kung tayo ay Kristiyano dahil ito yung kabaliktaran ng response na dapat natin pinaparamdam sa ating Panginoon. Ako, inisip ko yan lagi. Ano kayang naisip ng Panginoon kapag tayo ay nananalangin sa Kanya, di ba? Ano kayang nararamdaman niya pag tayo ay nananalangin sa Kanya? Di ba? Sinabi din ng Biblia, kung yung iba nga, mga masasama na magulang o kumbaga kayo mga ama na nagkakaloob sa inyong anak ng mabuting bagay, ako, sino pa yung yung Diyos na mas mabuti sa lahat ng mga ama? So kumbaga, sino pa yung ama na pinaka mabuti sa lahat ng mga ama na hindi magbibigay ng kaloob sa kanyang mga anak? Kung isipin natin yan mabuti, di ba? Anong bagay na hindi kaya o hindi ibibigay o ipagkakaloob sa atin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban at ayon sa kanyang panahon, di ba? Meron na tayo kaagad meron na kaagad tayong positive na response. Meron na kaagad tayong pag-iisip na
okay, siya naman nakakalam ng lahat ng bagay, alam niya yung makakabuti sa akin, mananalangin lang ako at sasagutin ako ng Panginoon. Kung hindi ka sasagutin, maaaring hindi yun makakabuti sa'yo. Di ba? Yung iba kasi, pray, 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 pero wala dun sa kalooban ng Panginoon eh. Kaya, hindi siya nagiging, walang kagalakan sa kanyang puso. Nagkakaroon siya nung, bitter heart. So, hindi po yun mabuti. Dahil, tandaan natin mabuti na ang Panginoon ay maasahan natin sa lahat ng pagkakataon. At mas marunong, mas matalino siya kaysa sa atin. Kaya kung anumang bagay na ating nanais at hindi niya pinagkaloob sa atin, maaaring makakasama ito sa atin. Yan po yung kagandahan ng panalangin. So sa Colossus chapter 4 verse 2, sabi po dito, magpatuloy kayo sa panalangin at kayo magbantay na may pagpapasalamat. Tignan natin pag binasa natin yung mga verses tungkol sa prayer, lagi siyang merong magbigay ng pasalamat sa Diyos, maging thankful, magkaroon ng thankful heart sa Panginoon, yung gratitude natin sa Diyos. Yan. Kaya every time na tayo mananalangin, lagi natin isasama yan, yung ating pagpapasalamat, di ba? Ayan. Di ba, yung yung tinuturo natin sa mga kabataan o kaya mga Sunday school dati, di ba? Alam natin yung Acts, Acts adoration, tapos confession, yung T, thanksgiving, tapos supplication. Bago ka humiling, meron mo ng thanksgiving. Bago supplication, may thanksgiving. Yun yung mahalagang bagay na dapat natin matandaan. Kahit matanda na tayo, lagi tayong, it's an act na tayo ay mature Christian kapag tayo ay nananalangin ng mayroong pagpapasalamat. Hindi lang tayo nanalangin dahil mayroon tayong kailangan. Alam natin na tayo nanalangin dahil tapat ang ating Panginoon. Yan, sa Matthew chapter 6 verse 8, ito pang isa. Huwag nga kayong tumulad sa kanila sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. So ito naman, doon sa mga Sadducees at yung mga teachers doon sa mga synagogue, pati yung mga Gentiles. Kasi sabi ni Jesus dito sa mga disciples niya, huwag niyong gayahin yung katulad ng mga hentil. Kasi sila, pag nanalangin, paulit-ulit na wala nang meaning yung kanilang panalangin. At iniisip nila na sasagutin sila dahil sa dami ng beses nilang inulit yung kanilang panalangin. Pero sabi niya, huwag kayong tumulad sa kanila. Dahil alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Ayun naman pala. Yung iba iniisip ng mga magbabasa dito, ayun pala di alam pala ng Diyos, hindi na ako mananalangin. hindi ganun. Yung iba ganun iniisip, di ba? Parang alam na ng Diyos lahat ng bagay na kailangan ko, so hindi na ako kailangan manalangin. Tandaan po natin mabuti na yung Diyos, yung ating Panginoon ay isang personal na Diyos. Yan, personal. Gusto niyang makikonnect, gusto niyang kumonect. Hindi siya sa atin, kundi gusto niyang kumonect tayo sa Kanya. Okay, maging dependent tayo sa Kanya sa pagkakataon. Kaya tayo ay dapat humingi o dapat tayo ay manalangin. Okay, so kabaliktaran, alam niya na nga kaya humingi ka na, alam niya na ito na alam niya na, bibigay niya na. Kaya lang, ayaw mo naman humingi, malay ba kung gusto mo o hindi, di ba? Kaya hindi nanalangin, baka hindi mo talaga gusto. Hindi manalangin ka na lang, di ba? Parang ganun. So, ayan. Kaya kailangan po nating manalangin at lagi sa ating panalangin meron dapat pagpapasalamat. Ayan. Okay, last na. Napakabilis lang. Ito sa may last. Bakit merong kagalakan sa puso ng isang Kristiyano? Pangatlo, kagalakan sa kapayapaan sa last na verse. Dahil doon sa ating kapayapaan, yung peace na meron ng isang Kristiyano. Hindi po tayo nabubuhay sa mundo na mapayapa, di ba? Pag inisip natin mabuti, saan ba yung may gera? Sa Myanmar yata merong parang civil war. Tapos sa ibang mga bansa meron pa yung gera, sa ibang lugar merong mga pagkakagalit pagdating sa government. At katulad sa atin ngayon naman, merong katulad niyan yung karamdaman, may kumakalat na sakit, pandemic. Hindi po ito yung
pinakamagandang panahon ng nating mga tao na nabubuhay. Although madaming worse din na nangyari sa ibang generation, pero walang kapayapaan sa mundo. Walang perfect na peace. Pero okay lang yun dahil hindi naman talaga natin makikita yung kapayapaan dito sa mundo. Makikita natin yan sa Panginoon. So bakit tayo nagagalak dahil sa ating kapayapaan? Sabi ng Biblia sa may Filipos chapter 4, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-isip kay Kristo Jesus. Tignan nyo, kung meron tayong kapayapaan na binibigay ng Diyos o kapayapaan sa Diyos, ito yung bagay na hindi mo ma-explain eh. Kapag ikaw ay naligtas, meron kang peace, di ba? Automatic, isa sa mga fruits ng banal na spirito. Ito yung mag-guard, ito yung kumbaga mag-iingat sa atin eh. Guard, yung mag-garrison sa atin, sa puso natin at sa ating pag-iisip. Kasi yung iba walang kapayapaan. Alam niyo kung bakit? Kasi lagi silang isip ng isip. Halimbawa, pati sa relationship, di ba? Nasaktan ka, halimbawa, di ba? May broken hearted na tawag dyan. Yung iba naman, halimbawa, merong mga nagkakaroon, mga mental illness, halimbawa, o kaya financial problem. Wala silang kapayapaan dun. Dahil naisip nila yung bagay na yun ng paulit-ulit. Mahirap po ito dahil kung titingnan natin mabuti, hindi dapat maging ganun yung mga Christians. Pero dahil na-experience natin dito sa lupa, isipin natin mabuti, yung Panginoon ba itong binibigay sa akin o paano ba mag-operate ang Lord sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya ang sabi dyan, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, hindi to na-explain, hindi natin to basta-basta nararanasan. Okay? Pero alam natin dahil alam natin na tayo ay niligtas ng Diyos. So, hindi lang ating puso, pati ang ating pag-iisip, kung tayo ay nakatuon sa mga bagay patungkol kay Kristo, nandoon yung ating pag-asa at hindi yun mawawala, hindi mananakaw ng mundo. Okay? Kaya sinabi diyan sa ating text sa may verse 7. Tingnan natin sa may Romans 5:1. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung justification. Legal term. Kapag sinabi tayong inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ginustify tayo dahil sa ating faith. Yung faith pinagkaloob ng Diyos sa atin bilang uri ng biyaya o grace o grasya, ay hindi tayo nakakaranas tayo ng mga pasakit sa mundo, pero hindi tayo naapektuhan dahil kahit na anong mangyari sa atin, hindi na yun mawawala o hindi na yun matatanggal ng ibang mga tao o anumang bagay. So, doon natin makikita, talagang mayroong kapayapaan sa Diyos dahil kay Kristo, dahil si Kristo yung ating mediator. Kung tayo ay guilty doon sa judge, si Jesus yung ating kumbaga tagapagtanggol doon, yun. Makikita natin na kahit na tayo sa buhay natin sa mundo ay puno ng kasalanan, puno ng paghihirap, puno ng mga negatibong bagay, suddenly nagkakaroon ka ng liwanag nagkakaroon tayo ng pag-asa na kahit na anong mangyari, kahit hindi ka masyashake dahil alam mo merong Panginoon. Okay ba? Merong Diyos na palaging nandoon para ma-reconcile tayo sa ating Diyos. Napakaganda nga nitong nung verse na to. Kasi naisip ko yan mabuti. Yung ibang mga tao, laging iniisip na gustong mapunta ng langit, gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan, o gustong magkaroon ng buhay na maligaya o masagana, yung perpektong buhay, kung hindi man sa lupa, yung buhay pagkatapos ng buhay natin sa lupa. Pero nakakalimutan natin si Jesus. Kung sa Psalms kasi makikita natin yan. Pag inisip yung mabuti, sabi doon, whom I have in heaven but thee. Ibig sabihin, sinong
anong meron ako maliban sa iyo kung sa langit. Kumbaga, kung halimbawa, isipin niyo mabuti to. Kung halimbawa, gusto mong mapunta ng langit pero wala dun si Jesus, sa tingin niyo magiging masaya kaya tayo? So, bakit dito sa lupa, gusto natin mapunta tayo ng langit pag iniisip natin, pero ayaw natin kay Kristo? Kaya, isa itong parang, kumbaga, uri ng bagay na dapat sinasama natin sa ating meditation ng husto, dahil kung tayo ay Kristiyano tapos hindi tayo nakikitaan ng mga bunga at wala sa atin yung kapayapaan ng Diyos, baka hindi pa talaga tayo Kristiyano, o wala pa yung reconciliation sa atin ng Panginoon, hindi pa tayo na-justify. Napakahirap itong sitwasyon kung gano'n, dahil kahit napakaraming problema sa mundo, ito ay temporary lang. Pero yung eternal na problem ng isang tao ay yung kasalanan, at yung kasalanan, ang bunga niyan ay kamatayan. Ang ibig sabihin, kamatayan, yung mahihiwalay tayo sa Diyos ng tuluyan. So, wag naman, hindi ba, kung isipin natin. Okay? So, yan, basahin natin. So, may John chapter 14 verse 27. Sabi dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng binibigay ng sanlibutan. Ang binibigay ko sa inyo, ayun, huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Tignan nyo, ito yung tinuturo ng Diyos. Huwag kayong mabagabag, huwag kayong matakot. Kasi yung peace na binibigay ko sa inyo, ako ang nagbigay. So, parang sinasabi niya, maging sure na dapat kayo sa akin. Ako na yung nagbibigay ng kapayapaan. Nung itong pagkakasulat nito sa mga Hudyo, sila ay captured ng mga Romano, yung mga Israelites, at pinagsalin-salin sila ng iba't ibang klase ng empire, at walang nakapagbigay sa kanila ng kapayapaan. Kung titingnan natin doon sa kanilang mismong buhay, yung government na ginagalawan nila o yung bansa na ginagalaw nila, captured pa din sila ng kaguluhan at yung hindi pagkakaunawaan, dahil yung kapayapaan, ang salita diyan ay shalom. So, ang ibig sabihin kasi nun ay merong unity, pero wala silang ganun ng panahon na yun, at naghihintay nga sila ng dadating na Messiah, pero na-miss nila yung pagkakataon na yun. So, isa pang salita o word na tungkol sa kapayapaan, yung word na Irene. Ang ibig sabihin nun ay to bind. So, kumbaga, dapat intindihan natin na yung kapayapaan ay kapayapaan lamang sa Diyos. Kung wala tayong Diyos, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan, o magkakaroon tayo ng temporary na kapayapaan, maigsing uri ng kapayapaan, pero hindi peace at all yung ating mararanasan sa buhay. Magkakaroon lang ng peace ang isang tao kapag siya ay nakakilala sa ating Panginoon. Yun lang ang tunay na kapayapaan. Okay? So ito yung last natin na verse sa Colossus chapter 3 verse 15. Sabi dyan, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Laging-lagi na lang binabanggit ng Biblia, lagi tayong maging mapagpasalamat. Okay? At nandun yung biyaya ng Diyos sa atin pagdating sa kapayapaan, yung sa ating panalangin, at yung kasiguraduhan na tayo ay merong kaligtasan. Kaya tayong mga Kristiyano ay hindi dapat tayo yung katulad ng ibang mga tao na naapektuhan ng direkta, kumbaga, ng mga bagay sa mundo, dahil lahat ng bagay na to ay mawawala, at lahat ng bagay na na-experience natin dito ay sobrang iksi lang o temporary lang kung ikukumpara natin dun sa buhay na pinano para sa atin ng ating Diyos. Kaya dapat lagi tayong maging mapagpasalamat at kilalanin natin si Kristo ng husto, dahil dito natin makikita yung ating tunay na kagalakan. So, yan po ang mensahe ni Pablo, at nawa naintindihan nating mabuti, at nawa lahat ng tao na nakakapakinig o
hindi pa nakakaranas ng ganitong uri ng kaligayahan sa Diyos ay makatagpo ng kaligayahan sa Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon, aming Ama. Kami po ay nananalangin sa iyo at nagkakaloob, Panginoon, sa iyo ng aming mga pasalamat at aming pagpupuri sa iyong dakila at sa iyong tangi at nag-iisang pangalan. Nawa, O Diyos, lahat ng bagay na aming nag-discuss at natutunan ay huwag namin makalimutan at ilagay mo po ito sa aming puso. Palagi mong ipaunawa sa amin yung mga malalalim na bagay na nais mo at ipakita mo sa amin na ikaw ay kumikilos sa aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, na ma-overcome namin ang mundong ito at malagpasan namin ng maayos, Panginoon. At nawa, O Diyos, mas lalo mong bigyan pa kami, Panginoon, ng panampalataya sa lahat ng mga trials na to na aming nararanasan. Dalangin po namin na kayo ay magkaloob sa amin ng tulong, O Lord, at makatagpo kami ng biyaya sa likod ng aming mga nararanasan na paghihirap o pasakit at mga dalahin, Panginoon. Dalangin namin, maisentro namin ang aming pag-isip sa mga bagay na eternal, sa mga bagay na kalooban mo, O Diyos. Maraming salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Nawa, O Diyos, ikaw ay mapapurihan at mapasalamatan sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa tangi at makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen.